أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para lamang kay Allah, ang nag-iisang bukod-tangi, ang walang katambal. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos ang karapat-dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at na ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Isang pagbati ng kapayapaan para sa ating lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, welcome po sa ating programa na kung saan sa buong buwan ng Ramadan ay mayroong mga muhadara at mga lecture pagkatapos ng Salatul Asar at bago mag-Salatul Isya. At ako po ang naka-assign sa oras na ito para magbigay ng kaunting pagpapaalala. At ang topiko na naka-assign sa akin ay ang kalagayan ng mga salaf sa buwan ng Ramadan. Una, dapat nating maintindihan kung ano ba itong salaf or kung sino itong tinutukoy na mga salaf, ay mga salafus salih. Sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, as-salaf ma'nahu al-mutakaddimun. Ang ibig sabihin ng salaf, ayon kay Sheikh Ibn Uthaymin, ay yaong mga nauna, yung mga ancestor natin. Fakulu matukaddimin ala gayrihi fawa salafullah. Na kung sino man ang mga nauna sa mga tao, ang tawag daw doon ay mga salaf. So mga ancestor, mga ninuno. Subalit kung gusto nating tukuyin kung sino ang mga salaf sa ating ummah, sa ating kapanahunan, sila yaong at-thalata al-qurun al-mufaddalah. Yaong tatlong naunang pinakamainam na mga henerasyon. Unang-una, nandyan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course. Then, ang sumunod, wahum as-sahaba, watabi'un, watabi'uhum. Ibig sabihin, ang mga sahaba, ang mga tabi'in, at ang mga tabi'in, yung mga sumunod sa kanila. Sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na mga tao sa sangkatauhan ay ang aking henerasyon. Pagkatapos, ang sumunod sa kanila. At pagkatapos, yaong sumunod pa sa kanila. So ngayon mga kapatid, natukoy na natin kung sino ang mga salaf. Ang mga salafus salih, na sila itong mga sahaba, mga tabi'in, at mga tabi'in. Punta tayo sa ating topiko tungkol sa tema na ang kalagayan ng mga salaf sa buwan ng Ramadan. Ano nga ba ang ginagawa ng mga salaf kapag dumarating ang buwan ng Ramadan?
Sinabi ni Imam Az-Zuhri rahimahullah, kapag sumapit ang buwan ng Ramadan, tunay na ito ay buwan ng pagbabasa ng Quran at pagbibigay ng kawang gawa o pagpapakain sa mga mahihirap. Magkasama ang dalawa. Pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng kawang gawa. Ibig sabihin, pagpapakain sa mga miskin. Siyempre, yung mga nagpapasting. Kumbaga, ang tinutukoy dito, yung nagpapa-iftar sa mga mahihirap nating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang kalagayan ng Ramadan para sa mga salaf, sa mga sahaba, sa mga tabi'in, at mga tabi'a-tabi'in na kung saan ang buwang ito ay para sa kanila puro pagsusumikap. Una, sa pagsasagawa ng mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aayuno, pagtatag, pagtayo ng pagdarasal. Maging ito man ay obligado o mga voluntaryong pagdarasal. At nandyan ang pagbabasa ng Quran, binanggit natin kanina. Pagluwalhati kay Allah, pagdidikir, pagdudua, at paggawa ng kabutihan sa iba, Musliman o hindi Muslim. Pagkahabag sa bawat isa, pakikidalamhati, pagdamay, at ang pagpapakain sa mga dukha, gaya ng ating nabanggit kanina. Isa ito sa mga kaugalian na ginagawa ng mga salafus salih sa tuwing buwan ng Ramadan. At alam natin, no? Natalakay na ng ating mga masyaikh lahat ng mga fadail, mga kainaman sa tuwing papasok o darating ang buwan ng Ramadan na kung saan ang gantimpala, ang reward ay doble-doble. Sa pagbabasa pa lang ng letra, isang letra mula sa kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, nabanggit natin nung nakaraang muhadara, mayroong 10 kabutihan sa bawat letra pa lang ng banal na Quran na nabibigkas natin. Doon sa ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam, huwag kayong mag-alala. Kung hindi man kayo makakabasa ng kahit isang letra sa banal na Quran, mayroon tayong available dyan na mga translation. Alamin natin ang kahulugan ng Surah Al-Fatiha, ng Suratul Ikhlas, ng mga maiiksing surah, sapagkat kasama ito sa pagbabasa ng Quran. Hindi pwedeng basahin mo lang ng Quran at hindi mo alam ang kahulugan. Kailangan nating mag-contemplate. Pagnilay-nilayan kung ano ang nilalaman ng banal na Quran. So kahit translation ang binabasa natin ay meron tayong gantimpala. Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang lahat ng gawain ay nakabatay sa ating mga intensyon. So kung meron kang layunin na para ikaw ay magkaroon ng reward, pasok ka doon sa hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafirul lahu ma taqaddama min danbi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na mayroong paniniwala, mayroong iman at siya ay umaasa ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin sa kanya ang kanya mga nagdaan na kasalanan. Allahu Akbar. Kaya samantalahin natin mga kapatid at huwag nating hahayaan o sayangin itong buwan ng Ramadan sapagkat marami ang hindi na pinalad na umabot sa buwan ng Ramadan. Marami sa ating mga kapatid na nasa critical na kondisyon at lumalaban para mabuhay. Pero subhanallah, alhamdulillah,
Hindi nyo ba naisip na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay nandito? Nakakapag-iftar, nakakapagdua, nakakahiling kay Allah subhanahu wa ta'ala at sinasayang natin ang bawat oras, ang bawat minuto. Samantalahin natin mga kapatid. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong buwan na ito, Shahrun Mubarak. Buwan na pinagpala, buwan na mabiyaya, na kung saan ang ating mga dalangin, ang ating mga dua, ay dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating sayangin mga kapatid. Ang mga salafus salih, alam nyo ba? 6 na buwan silang nananambitan kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagdudua na Allahumma balig na Ramadan. Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan, 6 na buwan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan, nagdudua na naman sila sa loob ng 6 na buwan pangtanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga gawaing pagsamba at ang kanilang mga pag-aayuno. Subhanallah. Ganun ang ugali ng mga salafus salih sa tuwing buwan ng Ramadan. Subhanallah. Sapagkat alam natin, no? Paulit-ulit nating naririnig kung bakit tayo nag-aayuno. Ilang beses nang nabanggit at paulit-ulit na binabanggit ang mga patunay mula sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Buwan ng Ramadan ang ipinahayag ang Quran. Ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan. At malilinaw na katibayan ng patnubay ng pamantayan sa pamagitan ng tama at mali. At ito ang pinakadahilan kung bakit tayo ay nag-aayuno, mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. Aatras lang tayo ng konti ng mga ilang verse sa verse na binasa natin ngayon. Sa verse 183, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba lalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo, inobliga sa inyo, katulad ng kung paano ito inobliga sa mga taong nangauna sa inyo. Upang sa ganon, la'allakum tattaqun. Upang kayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa itong takwa sa produkto ng isang taong mananampalataya, sa isang Muslim na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isa itong sangkap ang takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagtutulak sa atin para gawin ang mga gawaing pagsamba. Kaya mga minamahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alamin natin, no, kung meron man tayong dapat tularan, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, ang mga tabi'in at ang mga tabi'in, ang mga salafus salih. Sapagkat sila, wala nang mas mainam pa sa kanila. Kaya sino tayo upang magmalaki? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay kapulutan natin ng aral ang maiksing muhadara na ito at ating mapakinabangan sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang po. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.